Samantala, balikan natin si Rhea na nasa Palo Leyte kung saan bibisita si Pope Francis sa Sabado. Rhea! Mga kapuso, dito po sa itim na gate na ito, papasok ang Pope Mobile ng Santo Papa at sasalubungin siya ng ating mga kababayan dito sa Palo Leyte. Ang sabi sa atin, merong 5 hanggang 6 na quadrants dito. Yung quadrant, dito mananatili ang ating mga kababayan. Katulad ng quadrant na ito, kung saan mananatili dito ang mga kababayan nating may kapansanan. Pinaplano naman nila na ilagay dito po ang mga PWDs natin, ang mga kababayan. Dito naman sa side na ito, pinag-aaralan nilang ilagay ang mga bata. Dahil ang ating Santo Papa ay mahilig lumapit sa mga bata at mga taong may sakit. So yun po ang pinaplano ng Katedral ng Palo. Dito po sa area na ito, titigil ang Pope Mobile ng Santo Papa. Yon ay kung hindi uulan. Pero kapag umulan, ulanin ang pagdating ng Santo Papa sa Sabado, dito po titigil ang Pope Mobile kung saan sasalubungin siya ng mga religious leaders. Bubuksan ang malalaking pinto ng Palo Cathedral sa pagdating ng Santo Papa. Kung makikita nyo, makikita pa rin ang bakas ng hagupit ng Bagyong Yolanda sa mga pinto ng katedral. Yung mga ibang kahoy dyan ay pinalitan na dahil marami po ang natuklap at natanggal nang humagupit ang super typhoon. Dito naman, sino ba naman ang hindi makakalimot sa video na nakuna ng GMA News kung saan ang buong bubong ng Palo Cathedral ay talaga namang natuklap para bang papel na nilipad dahil sa malakas na hangin na dala ng Bagyong Yolanda. Pero ngayon, nakita nyo naman, buong-buo na ulit ang bubong, bagong pinta, puting-puti. Ito pong mga fuse na nakikita nyo, ito pa rin po yung mga fuse na ginagamit ng ating mga kababayan bago pa man humagupit ang bagyo. Hindi na po nila ito pinalitan, wala na rin pong oras para bumili pa ng bago. Pero sabi ko nga, may character itong paggamit ng mga original na fuse, Talagang, kumbaga, nagbibigay alaala talaga sa pinagdaanan ng ating mga kababayan dito. Ang sabi pa sa atin ng mga naka-assign po sa grounds ng Palo Cathedral, itong mga fuse na ito ay medyo inilapit pa dito po sa aisle. Dati ho kasi ito ay nakapwesto banda dito, pero inilapit nila ito dahil ang bilin po talaga ng Santo Papa ay gusto niyang mapalapit sa mga tao. Dito po pwesto ang mga pamilya ng mga Yolanda victims. May mga religious leaders din po tayo dito. Pero karamihan po ng pupunta dito, more than 500 families na talagang nabiktima ng Super Typhoon Yolanda. Yung nakikita nyo sa likuran ko, yan na po yung itsura nitong pwesto ng choir dito po sa Palo Cathedral. Sa ngayon ay kinukumpuni yan at ang plano po nila ay maglagay ng bamboo organ. Pero hindi po yun magiging operational sa pagdating ng Santo Papa. So yun lamang po talaga aesthetics, Yun yung kanilang tinatapos na mailagay yung bamboo organ dyan po sa area na yan. Ito namang Stations of the Cross na nakikita natin sa taas, paligid ng simbahan, ang original na lang po dyan na natitira, ito pong nililok na mukha ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay nililok pa ng mga local artists dito sa Palo. Yan na lang po ang natira nang humagupit ang Bagyong Yolanda. Yung mga nilalagyan niya na kulay ginto, yan po ay dinagdag na lamang nila para maitayo ulit at maipwesto ulit itong Stations of the Cross. Ito ho yung medyo mahirap-hirap na gagawin ng ating mga kababayan dito sa Palo. Ang maikabit, itong malaking chandelier doon sa itaas. Yung chandelier po kasing nakakabit dyan ay talaga namang winasak ng Bagyong Yolanda. Humigit 30 milyong piso ang nagastos para sa rehabilitasyon ng Palo Cathedral. Halos walang nasira sa bahaging ito ng altar ng simbahan kahit na humagupit ang Bagyong Yolanda. Nakikita pa rin yung mga original na imahe, santo dito po sa bahagi ng altar na ito. At actually yung mga designs yan, nililok pa yan mula Laguna. Kaya pasalamat ng mga taga-Palo na hindi po nasira yan nang humagupit ang bagyo. Dito naman sa area na ito, inaasahang ilalagay ang papal chair para kay Pope Francis. At 2 nights ago, ang balita natin ay dumating na galing Cebu itong papal chair. Ito po ang maaaring tayuan ng ating Santo Papa. Balita natin, pwede rin ho siyang tumayo doon para sa kanya pong prayer at speech. At o kaya naman ay dito mismo sa gitna
ng simbahan. Alam nyo, itong mismong altar na hinahawakan ko noong panahon ng Bagyong Yolanda ay talaga namang nilipad ng bagyo. Natagpuan nga daw po itong altar na ito na talaga namang napakabigat, no? Mararamdaman mo sa hawak pa lang, natagpuan ito sa bandang gawing iyon ng simbahan.